rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At eto nga, syempre excited tayo sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Pero sa kabila ng lahat, nalulungkot din ako dahil sa mga kaganapan na nangyayari ngayon sa ating bansa na ayan nga, my gosh, binagyo tayo ng bonggang-bongga. At sana naman lumihis na lang ang bagyo na darating ngayong araw na to sa ating bansa. Diyos ko Lord, lagi na lang no, sa tuwing magpapasko, lagi na lang tayong dumadaan sa ganitong sakuna. At kawawa naman yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo ng bonggang-bongga. Nakakalungkot guys, nakakalungkot talaga. So, I hope na sana yung mga gobyerno, yung sa gobyerno natin, maisip nila kung ano yung mga pinaggagawa nila, and then nagsasuffer yung mga kababayan natin, at sana maayos na yan. So, sa ngayon, sana yung mga binabayad na mga tax ay mapunta sa kanila sa mga nangangailangan ng tulong ng bonggang-bongga, no? Anyway, good luck. At sana malagpasan natin ang mga pagsubok na dumarating sa atin, di ba? At eto na nga, syempre, balik tayo sa mundo ng pageantry. Syempre, we are excited na sa mga exciting moment ngayon dito sa Miss Universe. Lalo na yung linggong to, nako, papunta na sila sa exciting moment. So, ito yung first week ng Miss Universe na talagang masasabi natin unang linggo naging maintriga na ang lahat, di ba? So, maintriga doon sa parte ng ng kampo ng organization na parang hindi sila tumahimik sa mga ingay nila. Ang dami naman pala nilang pa-eksena at event, di ba? So, doon sa unang linggo na nangyari dito sa Miss Universe ay grabe yung atake ng organization sa isa't isa. At sila nga ang naging highlights ng buong linggo. So, nagsimula ang Miss Universe ng A2 at ngayon ay A9 na. So, ito ang first week nila. So, papunta na sila sa second week ng competition. So, 3 weeks magaganap ang competition. So, ito na yung patindi na ng patindi ng labanan. And then, of course, kahapon nga, nagkaroon nga ng gala night at talagang nakita naman natin na umarangkada naman ang ating pambato na si Miss Maria Atisa Manalo Panalo. So, ito nga ang sinasabi nung lahat. Sabing ganon, Mama Sam, tingin mo, after manalo ni Kurt Bondat ng Mr. International dito sa Bangkok, Thailand, and then Emma Tiglao sa Miss Grand International. So, ang dating first runner-up sa Miss International, tingin ko daw ba, siya na kaya ang susunod na magiging Miss Universe? To be honest, yes. Ayun yung sagot ko. Parang feeling ko, deserve ni Atisa talaga na manalo dito sa competition. At kumpiyansa naman ako sa ipinapakita niyang galawan at hindi imposible na tayo ang manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Ito yung tipo na parang mag-aalinlangan ka dahil hindi mo alam kung ano tumatakbo sa utak ng organization, kung napupusuan ba talaga nila ang Pilipina Beauty Queen natin, at ayun, yung plus yung mga ibang suporta ng mga Pilipino na hindi nagmamatch dahil meron silang gustong ilaban sa Miss Universe at ayaw nila ang pambato natin. So, wala tayong pagkakaisa sa laban na to. Kaya naman hinihingi ko na sana hihayaan natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Hindi yung lahat na parang sinisilip natin kung ano ang meron kay Atisa at ano ang kulang. Kumbaga, pagkatiwalaan natin. Naniniwala ako na ibibigay ni Atisa ang lahat ng kanyang makakaya sa laban niya dito sa Miss Universe. Naniniwala din ako na kakayanin niya ang competition na to. Simple lang ang atake ni Atisa kasi sabi niya nga sa interview niya yesterday na ito na daw yung last pageant niya, at after ng mga pinagdaanan niya,
So, marami na siyang natutunan. So, bakit hindi siya kabog na kabog? Dahil gusto niya lang i-enjoy talaga ang laban niya dito. Pero, pinapangako niya rin naman sa atin lahat na ibang Atisa Manalo ang makikita natin sa Miss Universe stage. So, hindi ko alam kung ano yung plano niya. Hindi ko alam kung ano ang pasabog niya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin niya. Pero sa nakikita ko naman guys, sa ginagawa ni Atisa Manalo, meron siyang strategy game. Sabi ng ganon, may nabasa pa ako, ayan, akala ko ba walang know when to pick. Miss Universe to. Hindi to Miss Grand. Ang Miss Grand, dapat wala kang know when to pick. Dapat ang atake mo ay talagang pak. Ganun lang. So kung ako yung tatanungin mo, kung ano yung naramdaman ko kay Kurt Bondat nung unang nakita ko siya, ganun din yung naramdaman ko kay Emma Tiglao. At ganun din yung naramdaman ko kay Atisa Manalo. So sa kanilang tatlo, iisa yung naramdaman ko. Nakaramdam ako ng nilabot, nakaramdam ako ng amaze, nakaramdam ako ng proud. Alam nyo guys, kung makikita nyo yung tatlong to sa harapan ninyo, mapaproud kayo ng bonggong-bongga. Alam niyo kung bakit? Kasi grabe yung ganda na meron ang ating pambato dito sa bangko. Na parang hindi tayo napahiya sa mga Thai. Na kapag tinignan mo na parang masasabi mo, wow, she's pretty. Hindi issue dito ang sinasabi ninyo na alam yan naman ni Atisa. Hindi siya issue dito. Ang nakikita nila yung day by day kung gaano kaganda ang pambato ng Pilipinas at nagre-remark si Atisa sa mga isip ng mga katutubo. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling na kapwa Pilipino na ang taas ng demand sa mga beauty queen natin. Marami kayong reklamo kay Kurt Bondat nung lumaban na parang ano ba yan? Iba naman kasi yung ginagawa. Pero nagkulang tayo ng tiwala kay Kurt, di ba? So, ang daming demand na parang ano ba yan? Ba't ganyan yung ipinapakita ni Kurt? Parang malamya, parang puro laro, hindi naman pang Miss International. Pero nanalo ng Mr. International, di ba? And then, ganyan din yung sinabi ninyo kay Emma Tiglao, na keso hindi maganda yung gown, keso kulang sa atake, pero tignan ninyo, nanalo. Di ba? So, ganyan din yung naririnig ko kay Maria Atisa Manalo. So, kung iisipin mo, nakakaloka, no? Parang wala tayong kakontentuhan. But, I wish na sana magtagumpay tayo sa laban na to dahil konting kembot na lang, guys, para sa corona ng Miss Universe, para maging atin to. Miss Philippines, Mr. Philippines, 'di ba? Sayang nga sayang nga hindi nakuha ni Kenneth, Kenneth Marcelino, first runner up, konting-konti na lang. So parang Philippines na. And then nang hinayang din ako, nag top 6 lang si Miss International Queen, pero okay lang yon. So focus tayo dito sa tatlong nakakuha, katulad ni Kurt, katulad ni Miss Grand, at saka ni Miss Philippines, Atisa Manalo sa Universe, di ba? So konti na lang guys, malalaman natin yan kung matutupad nga ba yung pangarap na try full win, di ba? So ako, para sa akin, natutuwa ako na sila yung pinanlaban natin ngayong taon na to. Wala talaga akong masabi. Sobrang ang gagwapo, ang gagaling, ang gaganda. Na dito mapaproud ka talaga, yes, Pinoy ako. At kasing ganda ko sila, di ba? So let's see kung magba-back to back nga ba tayo, Grand and Universe rather. Di ba? Diyos ko Lord, ang exciting neto. Ang saya. Pangarap to ng mga Pilipino na makita natin si Atisa Manalo ng Miss Universe. Ako, tiwala ako sa Diyos. Na gagabayan niya si Atisa. Tiwala ako sa Diyos na may plano siya kay Atisa. Tiwala ako kay Atisa Manalo na meron siyang pinaplano para sa laban niya dito sa Miss Universe. So, I'm just relaxed. And then, laban lang. Malay ninyo, atin ang corona. Diba? So, yon. So, konti na lang malalaman natin yung prelim. Pag nakita natin yung prelim at nakita natin na umeksena doon si Atisa, yun na lang talaga.
kaya na to natin, di ba? So, God know everything, and if we will ni God, magiging atin ang corona ng Miss Universe. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo magba-back-to-back win tayo after ng Mr. International at saka Miss Grand International? So, tingin ninyo, tayo kaya ang susunod na Miss Universe? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.